Ang mumu sa lumang paaralan. Sa isang liblib na baryo sa Laguna, may isang lumang paaralan na matagal nang hindi ginagamit. Ayon sa mga matatanda, noong dekada 80 ay may isang guro roon na nawalan ng katinuan matapos mamatayan ng anak. Araw-araw, pumapasok pa rin siya sa klase kahit wala ng estudyante. Isang araw, natagpuan siyang patay sa harap ng blackboard, nakatitig sa isang upuan na parang may kausap. Mula noon, walang nangahas na gamitin muli ang silid na yon. Pero isang grupo ng kabataan, sina Miko, Jade, at Lester, ang nag-challenge sa isa't isa na matulog doon isang gabi. Dala ang flashlight, kamera, at kaunting pagkain, pumasok sila sa gusaling halos gumuho na. Tahimik sa paligid, ngunit ramdam nila ang bigat ng hangin sa loob. Nang lumang silid-aralan. May mga upuang kalawangin, mga luma at kupas na papel sa sahig, at isang chalkboard na may nakasulat na class dismissed. Forever. Habang lumalalim ang gabi, napansin ni Jade na parang may batang nakaupo sa likod na upuan. Pinunasan niya ang mata niya, wala naman pala. Pero sa bawat oras na lumilipas, palakas ng palakas ang naririnig nilang boses ng babaeng nagsasabi ng, "Makinig kayong lahat. Simulan na natin ang klase." Nang tignan nila ang blackboard, may nagsusulat na ng sarili. Walang hawak na chalk, pero may tumatambang letra sa pisara. Miko, Jade, Lester, huwag kayong alis. Hindi pa kayo graduate. Biglang nagsara ang pinto, at isa-isang namatay ang mga flashlight nila. Sa dilim, may mga kamay na lumilitaw mula sa dingding. Si Lester ang unang tumakbo, pero nang silipin siya ni Miko at Jade, parang nilamon siya ng sahig. Umalinggaw ang sigaw niya hanggang sa tuluyang tumahimik. Makalipas ang isang oras, natagpuan ng mga pulis si Miko at Jade sa labas ng eskwelahan. Nanginginig, walang malay, at paulit-ulit lang na sinasabi. Hindi pa kami graduate. Ayaw pa niya kaming palayain. Hanggang ngayon, kung dadaan ka sa lumang paaralan ng Baryo San Mateo, may maririnig kang tunog ng chalk sa gabi. At sa lumang pisara, palaging may bagong pangalan, parang may bagong estudyanteng dumating. Pagkalipas ng ilang linggo, sinubukang balikan ni Jade ang lugar upang hanapin ang katawan ni Lester. Hindi siya matahimik, araw-araw niyang naririnig sa panaginip ang tinig ni Lester na paulit-ulit na sumisigaw ng, "Jade, tulungan mo ako, hindi ako makalabas." Dala ang isang pari at 2 albularyo, bumalik sila sa lumang paaralan. Pagpasok pa lang, napansin ng mga albularyo na kakaiba ang enerhiya ng lugar, parang may libo-libong kaluluwang nakakulong sa bawat pader. Habang nagsasagawa sila ng ritual, biglang bumukas ang mga lumang pinto ng silid-aralan, kahit wala namang hangin. Lumitaw ang imahe ng gurong babae, maputla, may dugo sa pisngi, at hawak ang isang sinaunang attendance sheet. Tinuro niya si Jade at binigkas ang mga salitang, "Isa ka sa mga hindi ko pa na-check. Umupo ka na sa upuan mo." Napako si Jade sa kinatatayuan. Hindi siya makagalaw. Habang nilalabanan ng mga albularyo ang espiritu, may pumutok na ilaw mula sa kisam, at ang isang albularyo ay biglang sinakal ng hindi nakikitang kamay, hanggang sa maputol ang hininga nito. Dinala nila si Jade palabas habang isinusumpa ng espiritu ang pangalan niya. Sa labas, hinimatay siya. Pagkagising niya sa ospital, may papel na nakaipit sa kanyang bulsa, isa itong class card. Nakalagay doon, Name, Jade Mendoza. Subject, Final Test. Grade, Incomplete. Mula noon, nag-iba na si Jade. Palaging tulala, palaging nagsusulat ng mga numero at letrang parang walang kahulugan. Pero sa mga isinulat niya, may pattern, parang code. Nang suriin ng isang paranormal investigator, napag-alamang ito raw ay ritual ng pagtawag sa espiritu ng guro. At sa huling papel na isinulat ni Jade, bago siya nawala, may isang mensaheng nakakatindig balahibo. "Pasensya na po, ma'am. Bumalik na po ako para tapusin ang klase." Hanggang ngayon, hindi pa rin natatagpuan si Jade. Pero kung pupunta ka sa lumang paaralan sa gabi, may maririnig kang babaeng nagtuturo at isang estudyanteng umiiyak sa huling upuan sa likod. Makalipas ang ilang buwan, isang bagong guro ang naitalaga sa elementaryang muling binuksan ng lokal na pamahalaan. Si Ma'am Clarice, batang guro na galing Maynila, ang na-assign doon. Hindi siya naniniwala sa mga kwento ng kababalaghan, akala niya ay pawang kwento lang ito ng mga matatanda para takutin ang mga bata. Pero isang araw, habang inaayos niya ang kanyang silid, napansin niyang may lumang susi na naiwan sa drawer ng faculty room. May nakaukit dito na 203. Tinanong niya ang janitor tungkol dito, pero kitang-kita ang pagputla ng mukha nito. "Ma'am," bulong ng janitor, "wag niyo pong buksan ang 203. Hindi po iyan silid-aralan. Diyan nawawala ang mga hindi sumusunod." Ngunit dala ng kuryosidad, pinuntahan pa rin ni Ma'am Clarice ang dulo ng pasilyo. Nandoon ang pintuang kalawangin, halos natatakpan na ng mga lumot at lumang pintura.
Dahan-dahan niyang isinalpak ang susi at bumukas ito ng kusa. Pagpasok niya, malamig. Parang may ibang panahon sa loob. May mga estudyanteng nakaupo pero hindi sila gumagalaw. Nakatitig lang sa pisara. Lahat sila ay mapuputla, parang mga larawan ng patay. At sa gitna ng silid si Jade, nakaupo sa harapan, nakangiti at umiiyak. "Ma'am, huli ka na." Nagsimula na ang klase. Biglang nagsara ang pinto sa likod ni Clarice. At sa pisara, may tumayong anino, ang dating guro, ngayon isang nilalang nasunog ang balat, may itim na mata, at tinig na parang galing sa ilalim ng lupa. "Welcome back, teacher. Matagal ka naming hinintay." Ilang araw ang lumipas, idineklarang missing si Ma'am Clarice. Ngunit isang batang estudyante ang nagulat ng kakaiba, habang dumadaan raw siya sa lumang pasilyo, narinig niya ang tinig ng guro mula sa loob ng silid 203, nagtuturo. Ibigay ang tamang sagot o wag nang umalis. Hanggang ngayon, wala pa ring nakakabukas muli sa silid 203. Pero tuwing gabi ng Biyernes, may ilaw itong kusang nabubuksan, at sa loob, may siluetang nagtuturo sa mga kaluluwang hindi pa tapos ang kanilang huling klase. Si Kenji ay isang sikat na content creator sa TikTok at YouTube na gumagawa ng ghost hunting videos. Mahilig siyang puntahan ang mga lugar na may kwento ng kababalaghan, kadalasan para lang patunayan na wala naman talagang multo. Nang marinig niya ang kwento tungkol sa lumang paaralan sa San Mateo, lalo na ang silid 203, agad siyang nagplano ng content. Kasama niya ang team niyang sina Ruth, Camera, Paul, Sound, at Jolo, Light and Tech. Nag-set up sila para sa isang overnight livestream. Bago pa man sila makapasok sa paaralan, pinigilan sila ng ilang taga-barangay. "Huwag niyong babastusin ang lugar na yan. Hindi lahat ng kwento ay gawa-gawa lang." Pero di pinansin ni Kenji. Sa halip, sinimulan niya ang livestream ng mayabang na intro. "Mga tropa, welcome sa #Real Host Challenge. Kung may multo sa silid 203, ngayon gabi malalaman natin." 10:17 US, pumasok sila sa paaralan. Tahimik. Walang kahit anong kakaiba. 10:45 US, umuugong ang mic ni Paul kahit walang hangin. Biglang nawala ang signal ng isang kamera. Nasa hallway pa lang sila, pero ramdam na nila ang bigat ng hangin. 11:03 US, nakita nila ang pinto ng silid 203, nakaangat ng bahagya. Tila may imbitasyon. Sa comment section ng livestream, nagsusulputan ang messages. "Bakit may batang nakatayo sa dulo? Bro, may nakatingin sa kamera sa likod ni Kenji. Anyway, is the blackboard moving?" Pero wala silang nakikita. Sila lang daw ang nandoon. 11:11 US, pumasok sila sa silid. Walang laman. Pero naririnig nila ang tunog ng chalk. Nasa whiteboard na ngayon ang mga salitang, "Hindi ito laro. Isa kayo sa amin ngayon." 11:22 US, nagsimulang mag-freeze ang livestream. Pero isang kamera ang nanatiling bukas, ang bodycam ni Ruth. Doon, nakita ang isa-isang nawawala ang mga kasama. Si Jolo, tinangay ng aninong gumapang sa kisame. Si Paul, hinatak sa ilalim ng sahig habang sumisigaw ng, "Ma'am! Ma'am, sorry po. Ayoko na po." Si Kenji na lang ang natira. Ang huling footage, kitang-kita siyang lumingon sa blackboard at lumapit sa isang upuan sa harapan. May nakaupo roon. Si Jade. Biglang dumilim ang paligid. Tumunog ang bell. At narinig ang isang malamig na tinig. "Class has started. No more exits." Kinabukasan, ang buong video ay nag-upload ng kusa sa channel ni Kenji, kahit wala sa kanila ang bumalik. Walang cuts. Buong footage. Ang mga huling comment ay puro, "This isn't entertainment anymore." Sino yung estudyanteng biglang lumitaw sa likod ni Kenji? Yung guro, hindi tao yon. Ang pinaka nakakatakot. May bagong channel description ang YouTube account ni Kenji. "Kami ang mga estudyante. At ikaw ang susunod na enrollees." At tuwing 11:11 nagla-livestream ulit ang channel kahit patay na ang account. At bawat view, isa raw ang nawawala. Makalipas ang isang linggo mula nang mawala si Kenji at ang kanyang team, nagsimulang kumalat ang video ng kanilang livestream sa iba't ibang platforms, hindi lang sa YouTube, kundi pati sa Facebook, TikTok, at kahit mga random group chats. Kahit hindi ito ibinahagi ng tao, kusa itong nagpapadala sa mga inbox, may subject line na, "Replay, huling klase ni Kenji. Panoorin mo ng buo."
Isa sa mga nakapanood ay si Lie, 17 anyos, mahilig sa horror. Tinapos niya ang video kahit nakakaramdam siya ng matinding kaba. Pagkatapos ng viewing, sa comment section, nagtype siya ng "Ang galing ng FX. Fake pero creepy." Makalipas ang ilang minuto, habang nakahiga siya sa kama, biglang nag-vibrate ang cellphone niya. Walang tumatawag. Pero may bagong comment sa YouTube account niya, hindi niya matandaan na nag-comment siya doon. "Present, ma'am. Papasok na po ako." Nagulat siya. Hinanap niya sa history ang video. Wala. Deleted daw. Pero may bagong notification. Class will resume at 11:11 Don't be late. Isang netizen, si Mark, nag-post ng video reaction sa Kenji livestream. Tinawanan niya ang kabuuan, binastos pa ang mga komentong natatakot. Sa dulo ng video niya, nag-cut bigla ang kamera, at may lumitaw sa likod niya na gurong sunog ang balat, bulong sa tenga. "Ikaw ang pinakamaingay. Mauuna ka." Bumalik online ang channel ni Mark kinabukasan, pero hindi na siya ang nagsasalita. Naka-livestream ito pero walang host. Nakafix ang kamera sa isang silid-aralan, may isang upuan na parang hinihintay kang maupo. Sa chat box, puro pangalan ng mga nanonood ang lumalabas, kahit hindi sila nagtatype. Ayon sa isang AI forensic expert, ang original na video ng Kenji livestream ay hindi dapat posible. Ang footage raw ay may mga frame na walang kamera ang kayang kunan, para bang may ibang mata ang nag-record. At ang mga pangalan sa pisara. Isa-isa raw itong tumutugma sa mga taong nanonood. At tuwing Biyernes ng gabi, may isa na namang mawawala. Ang pattern. Lahat sila'y may comment sa video. Lahat sila'y nagpa-check ng attendance. Tanong. Ikaw, viewer. Nakapag-comment ka na ba? Handa ka na bang pumasok sa klase? Oras na. Tumunog na ang bell. Silid 203. Ay bukas na muli. Isang linggo matapos magsimulang maglaho ang mga manonood, lumapit ang isang misteryosong lalaking nakasuot ng itim sa isang lokal na simbahan sa Laguna. Siya si Padre Matias, isang dating pari na itinakwil ng simbahan, dahil sa kanyang hindi tradisyonal na paraan ng pakikipaglaban sa mga elemento ng dilim. Alam niya ang tungkol sa silid 203. Alam niyang ang guro, na noon ay si Ma'am Leticia Albarracin, ay hindi basta multo. Isa siyang alagad ng isang mas mataas na nilalang, at ang paaralan ay altar ng mga kaluluwang hindi pa-graduate sa buhay. Hindi ito ordinaryong haunting. Isa itong ritual na patuloy na nag-aalok ng kaluluwa sa isang demonyong kilala bilang Maestro, ang Panginoon ng Kaalamang Itim. Ang muling pagbubukas ng pintuang walang labasan. Nilakasan ni Padre Matias ang loob at dinala ang kanyang libro ng sumpa, banal na langis, at isang relikya mula sa isang estudyanteng nakaligtas noon. Kailangan niyang muling buksan ang silid 203 upang isara ito magpakailanman. Alas negatibo 11 ng gabi, tumapat siya sa lumang paaralan. Nagbukas ng kusa ang pinto. Sa kanyang pagpasok, bumalik ang lahat ng naroon sa loob, sina Kenji, Ruth, Jade, at ang iba pang nawawala. Nakatitig silang lahat sa kanya, nakaupo, tahimik, parang mga estudyanteng naghihintay ng guro. Sa gitna, si Ma'am Leticia. Wala nang anyong tao. Isang nilalang na sunog ang laman, may guwang ang mga mata, at ang boses ay parang daan-daan. Isa ka ring guro pero mali ang itinuturo mo. Sumigaw si Padre Matias at sinimulan ang ritual ng pagsasara. Nanginginig ang buong paaralan. Isa-isang nagsisigaw ang mga kaluluwa. Lumalaban si Ma'am Leticia, ang mga upuan ay lumilipad, ang sahig ay bumubukas. Ngunit sa huling dasal ni Padre Matias, ipinukpok niya ang relikya sa gitna ng blackboard. Sumabog ang silid sa liwanag. Tumigil ang lahat. Kinabukasan, wala na ang buong gusali. Parang hindi ito kailanman tumayo roon. Ayon sa mga residente, parang binura sa mundo ang lumang paaralan. Pero sa gitna ng damuhan, may isang itim na notebook na naiwan. Sa unang pahina nito, nakasulat, "Attendance complete." Pero darating ang bagong batch. Sa bahay ni Padre Matias, natagpuan siyang walang malay. Namatay siyang may hawak na chalk sa kamay at may marka sa noo na hugis kampana. Isang buwan makalipas, sa ibang lalawigan naman, isang bagong paaralan ang nagtayo ng silid 203 bilang bahagi ng extension building. At sa unang araw ng klase, may batang nagreklamo. "Teacher, may nakaupo na po sa upuan ko." "Sino raw?" tanong ng guro. "Yung babae po." Umiiyak po siya. Sabi niya hindi pa raw siya tapos sa klase niya.